Angkop ng pangalang kalayaan para sa pahayagang nilathala ng revolusyonaryong kilusan ni Andres Bonifacio. Sino-sino sa mga kinilala nating bayani ngayon ang naging bahagi ng kalayaan? Malalaman natin yan kay Xiao Chua sa Showtime. Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! 29 years ago bukas, January 19, 1984, isinilang sa Tarlac City si Michael Charleston B. Chua. Ha? Who's that? Pokemon? Ha? Ako pala yun! So, happy birthday to me! Sa mga taong hanggang ngayon, wala pa rin New Year's resolution na babaguhin sa taong 2013, may suggestion ako. Ano pa kaya ang pinakamagandang batis ng aral para sa pagbabago kundi ang pinamana sa atin ng ating mga bayani? 116 years ago, ngayong araw, January 18, 1896, sinimulang inathala ng revolusyonaryong kilusan ni Andres Bonifacio ang Katipunan, ang pahayagang kalayaan. 2 nilabas at nagtagal ang pag-imprenta hanggang Marso. Imagine! Ito ang una at huling labas ng diaryong ito sa pamatnugot 20 taon pa lamang noon na si Emilio Jacinto. Si Pio Valenzuela na isa sa 3 pangunahing pinuno ng Katipunan ang nagmungkahi na upang linlangin ang mga Espanyol. Kunwari, si Marcelo H. Del Pilar ang editor. At kunwari, sa Yokohama, Japan ito inimprenta. Ngunit, sa totoo lang, nilathala lamang ito sa imprenta sa Maynila nina Candido Iban at Francisco del Castillo na kanilang binili sa panalo nila sa loterya sa Australia. Nakalagay sa diaryong Kalayaan ang ilang mga artikulo na isinulat mismo ni Valenzuela na nagtago sa pangalang Madlang Away at Jacinto na nagtago sa pangalang Dimas Ilaw, maging ang mga sulatin at tula ni Andres Bonifacio sa pangalang Agat Ito, Bagong Bayan. Mula 300 kasapi, sinasabing lumaki ang kasapian ng Katipunan hanggang 30,000 na mga miyembro dahil lamang sa nag-iisang labas ng diaryong ito. Sa kasamang palad, wala nang natitira sa diaryong ito at wala nang nag-i-exist na kopya. Ang editor nito na si Emilio Jacinto ang siya ring sumulat ng 13 batas ng Katipunan, ang Kartilya. Mamili na kayo ng pwedeng in-New Year's resolution ng mga sinulat. Ang kabuhayang hindi ginugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim, kundi man damong makamandag. Maitim man o maputi ang kulay ng balat, lahat ng tao'y magkakapantay, mangyayaring ang isa'y higtan sa dunong, sa yaman, sa ganda. Ngunit hindi mahihigtan sa pagkatao. Sa taong may hiya, salita'y panunumpa. Huwag mong sayangin ang panahon, ang yamang nawalay mangyayaring magbalik, ngunit panahong nagdaan ay di na muli pang magdadaan. Ang taong matalino'y ang may pag-iingat sa bawat sasabihin at matutong ipaglihim ang dapat ipaglihim. Ang babae ay huwag mong tingnang isang bagay na libangan lamang, kundi isang katuwang at karamay sa mga kahirapan nitong kabuhayan. Ang di mo ibig gawin sa asawa mo, anak at kapatid, ay huwag mong gagawin sa asawa, anak at kapatid ng iba. Ayon kay Jacinto, kapag daw tinupad ang mga aral na ito, sisikat ang araw ng kalayaan sa ating nangagkakaisang magkakalahi at magkakapatid at sasabugan tayo ng matamis na ligayang walang katapusan. At ang mga ginugol raw nilang buhay, pagod at tiniis na hirap ay labis ng matutumbasan. Ang Kartilya ng Katipunan pala, ang best New Year's resolution natin. Hindi lang tayo nagbabatumbasan pa natin ng sakripisyo ng ating mga bayani. Sa kabila ng ating mga kahinaan, huwag tayong magpapigil na sa paggawa ng mabuti para sa bayan at sa ating kapwa. Para sa Katipunan ito, ang tunay na pagmamahal sa Diyos. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.